Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral mahigit lang 100,000,000. That they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Pansinin niyo na during the time of KRD, ipinagmayabang na nila ang milyong halaga ng kanilang templo. Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral mahigit lang 100,000,000. Pero sa dami ba ng pera masusukat ang katotohanan? Hindi, dahil kahit si Pastor Apollo Kibuloy, milyon-milyon ang ari-arian din. Di ba? Hindi masusukat sa dami ng pera at milyong halaga ng templo ang pagiging tunay. Napansin nyo naman na si Senador Rodante Marcoleta na kaanib sa INC, umalma ito sa kumakalat na mga kasinungalingan sa social media, lalo na siya mismo ang tinatamaan sa mga fake news na kumakalat. Pero, isang mahalagang tanong, batid kaya ni Senador Rodante Marcoleta na ang inaniban niyang sektang Iglesia ni Cristo ay matagal nang nagkakalat ng mga propaganda, fake news sa pagputol-putol ng mga aklat Katoliko, mga kapatid, para suportahan ang sarili nilang doktrina at ang kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Kumita sila dito. Kung may babala si Senador Rodante Marcoleta sa paglaganap sa mga kasinungalingan at fake news, ang tanong, bakit tahimik siya sa inaniban niyang sikta? Ito ang tatalakayin natin, mga kapatid. Kumusta? Welcome. At inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo ito. Napakahalaga ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid. Dahil mula pa noong naitatag ang Iglesia ni Cristo, ito na talaga ang kanilang taktika sa pagpakalat ng fake news. Nasa kanilang telebisyon, sa radyo, kahit sa kanilang lumang pasogo. At ito'y tinatalakay ng The Revelers sa Iglesia ni Cristo. Kaya ako'y nakiusap sa inyo, i-forward ito sa mga kasama nating mga Katoliko para aware din sila sa ganitong uri na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Dahil alam nyo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid na kulang ang kaalaman. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin and i-comment kung saan kayo nakabase, lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang bansa, no, sa ating mundo. I-comment ninyo saan kayo nakabase para aware tayo at alam natin kung saan napaabot ang talakayang ito, mga kapatid. Di natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Ito, mga kapatid, ang taktika nila at isa-isahin natin. Simulan na natin. Ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan at lalo sa aral. Ito talaga ang turo ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo na ang simbahang Katoliko ay hindi daw Kristiyano. Hindi daw Kristiyano ang simbahang Katoliko. Pero, ito'y salungat sa aklat ni Felix Manalo. Nakita niyo ba ang aklat na ang pamagat ay Sulo, pahina 33? Dito sa aklat ni Felix Manalo, sinabing,
ang simbahang katoliko, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, tinatawag nitong bagong Kristiyano sa panahon ni Emperador Constantino. O paano nasasabi nilang hindi Kristiyano ang simbahang katoliko kung sa aklat mismo ni Felix Manalo, diyan natin mabasa mga kapatid, na ang aklat niyang Ang Sulo sa pahina 33 tinatawag ang Roman Catholic bilang bagong Kristiyano. Kaya ang tanong, alin ang totoo? Itong aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay Sulo, pahina 33, na ang simbahang katoliko tinatawag na bagong Kristiyano, o itong mismong mga ngaral sa INC na ang katoliko ay hindi daw umano Kristiyano. So kung basihan natin ang aklat mismo ni Felix Manalo, ang founder ng INC, ang pamagat ng aklat Ang Sulo, tinatawag na bagong Kristyanismo ang Romano Katoliko. No, di ba? So, yun, malinaw mga kapatid na nagkukontrahan at nagsusuwagan mismo ang pahayag nitong The Revelers na INC at ang founder ng Iglesia ni Kristong si Felix Manalo. At alam nyo naman na sila'y gumagamit ng iba't ibang mga salin na Biblia. Pero kung gagamitin natin ang paraphrase ni Baxter, ito ang mabasa natin mga mahal na kapatid. Romans chapter 11 verse 12 sa paraphrase on the New Testament. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Oh, dito pa lang sa saling ito, hindi ito protestante hindi ito katoliko, protestante ito mga kapatid, dito pa lang supalpal na ang kanilang tuligsa sa simbahang katoliko. Tuloy natin. Sapagkat gaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano. At sila di umano Dito, matagal na talaga ang kanilang mga paninira sa simbahang katoliko, mga kapatid. Pero alam nyo ba, pag sila'y sasagutin natin, ang palusot nila, alam nyo, sasabihin nila mga mahal na kapatid na sila daw umano ang sinisiraan ng simbahang katoliko ng mga defensor katoliko. Kahit nga si Mr. Eduardo Manalo, anong sabi niya? o hindi Kristiyanong Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, lalo na sa aral. May gusto pa po kayong sabihin, Kuya Robin? Yon, muli po, salamat sa bumubuo ng TR, mga masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailanman ay hindi tayo papayag ni hindi tayo matitinag sa lahat ng mga gumagawa ng paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi nga po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, mga kapatid, gawin na nila yung Kaya sabihin na ng iba ang gusto nilang sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Yan, siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Pero, matagal na nilang ginawa ito sa simbahang katoliko. Pag sila ang sinasagot at itinuwid yung mali nilang mga aral, yon, ang kanilang iyak ay sinisiraan sila. Tuloy natin. Ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. At ang mga kaanib di umano, yan sa simbahan na yan ay mga Kristiyano. Kaya sa So, ang mga kaanib na yan ay mga Kristiyano. Nabasa naman natin ang paraphrase ng Richard Baxter, paraphrase on the New Testament sa Romans chapter 11 verse 12, na tinatawag diyan will they add to the glory and greatness
of the Catholic Christian Church. Napakalinaw mga kapatid na ang pahayag diyan Catholic Christian Church. Kontra yan sa pahayag ng grupo ng INC na The Revealers na hindi Kristiyano daw ang Katoliko. Pero kung susuriin natin ang aklat ni Felix Manalo, ang simbahang Katoliko tinatawag na Kristiyano. Sa paraphrase on the New Testament, tinatawag din na Kristiyano Katoliko na simbahan. So kung yung Catholic Christian Church nakasulat sa paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter sa Romans chapter 11 verse 12, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Itong grupo ng INC na mula pa noon, grabe na ang kanilang atake tuligsa sa ating pananampalataya. Samantalang kahit aklat ni Felix Manalo, pinatunayan na sila'y nagsusuwagan. Tuloy natin. Taong ito, patutunayan po namin sa inyo na lahat ng pag-aangkin ng Iglesia Katolika tungkol sa bagay na yan ay pawang walang katotohanan. Sapagkat ang Iglesia Katolika ay hindi po Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan, at lalo na po sa aral. So kung ang simbahang Katoliko hindi Kristiyano, salungat ito mga kapatid, sa aral mismo ng kanilang ministro, si Mr. Michael Sandoval, na ano daw, ang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, malinaw na sila mismo sa iglesia, sa INC, na tatag ni Felix Manalo nagpatunay na ang Iglesia Katolika na sentro sa kanilang numero 1 tuligsa, ito ang dating Iglesia ni Kristo. So kung ang unang Iglesia ni Kristo ay Kristiyano, ngayon, ang mga the Revealers na INC nakaanib, supalpal na dito sa claim nila mismo. Tuloy natin. Aralan po natin ano katunayan. Sino po ba at kailan unang nakilala ang salitang Kristiyano? Yun po muna ang ating alamin. Pakinggan po nila, babasahin natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun, sa talata po na yan na ating binasa, binabanggit na pinasimulan anyang tawaging mga Kristiyano, yung binabanggit na mga alagad na nasa Antioquia. Wala tayong total diyan mga kapatid. Gawa Kapitulo 11 versikulo 26 na binanggit na doon sa Antioquia unang tinatawag ang mga alagad na Kristiyano. Ibig sabihin, napakalinaw mga kapatid na tinatawag na Kristiyano ang mga alagad diyan sa Gawa Kapitulo 11 versikulo 26, asan? Sa Antioquia. At huwag ding kalimutan na doon sa Antioquia, itong mga Kristiyano sa panahon ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispo sa unang siglo mga kapatid, itinuturing na alagad ng apostol, ang unang gumagamit ng terminong Catholic in order to distinguish the true church founded by Christ and the schismatic church. So therefore, ang simbahang Katoliko na numero 1 target nila ay may koneksyon sa mga apostol. Bakit may koneksyon sa mga apostol? Sila mismo mga kapatid ang nagpatunay sa kanilang pasugo magasin
Ano ang pahayag sa kanilang Pasugo Magazine? Ito po ang mabasa natin sa Pasugo Magazine, Abril 1965, pahina 41. Napakalinaw. So, we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, nakasulat yan sa kanilang Pasugo, Abril 1965 sa pahina 41. Ano daw? We don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, itinuturo ng kanilang Pasugo Magazine na ang simbahang Katoliko ay matuntun umano sa mga apostol. Ibig sabihin, pinakilala yung historical claim na kasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya nga, hindi daw umano kine-question ang pag-angkin ng mga Catholic apologists na ang simbahang Katoliko ay siyang matuntun patungo sa mga apostol. So mga kapatid, kung ang batayan, pagiging Kristiyano, ay koneksyon talaga sa mga apostol at sa ating Panginoon Jesucristo. Kinikilala mismo sa Pasugo Magazine ang historical claim ng simbahang Katoliko. Ang pangaral ng mga Catholic apologists, kaya nga sabi nila, so we don't question the claim. Kaya, yung sinabi nilang ang Katoliko ay hindi Kristiyano, wala na. Bagsak na. Sa Pasugo pa lang nila. Okay, tuloy natin. Sa makapit, unang nakilala ang salitang Kristiyano patungkol sa mga alagad sa iglesia na nandoon sa Antioquia. Ngayon, yun mga kapatid. Kaya sa madaling salita, kung sa Antioquia tinawag na Kristiyano at sa Antioquia ang Kristiyano tinawag na Katoliko, kung kayo ay magmamasid talaga at pag-aralan ang tunay na kasaysayan, magiging tulad kayo sa ibang mga handog. Basta mautak lang. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Yun. Siya lang daw umano ang tumiwalag. Bakit siya ang tumitiwalag? Dahil habang lumalaki siya, nagkautak siya. Sana magkautak ang karamihan para mabuksan ang katotohanan. Mabuksan sa paghanap ng katotohanan. Tuloy natin. Iglesia po ang kinaaniban ng mga Kristiyano. Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Caselli na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Ayan. Misguided at misrepresentation itong ginawa nila. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa Aklat Katoliko, Religion, Doctrine and Practice, mga kapatid. Ang konklusyon nila, gustong ipalitaw nila na sila ang pinatunayan ayon sa Aklat Katoliko.
Sinabi ba na Iglesia ni Cristo na binanggit diyan ay tungkol sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo? Hindi. Oo, yun talaga ang mabasa. Ito ang palagi nilang ginagamit kahit sa mga debate. Sa debate, itong pahina na ito, ginagamit nila. Mag-ingat ang mga CFD dahil isa sa mga taktika ng mga ministro sa debate, kung mabasa ko sa Aklat Katoliko na pinatunayan ng paring Katoliko na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay Iglesia ni Cristo, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa aklat ninyo na ang may akda ay paring Katoliko o tutulan mo? O, yon ang kanilang taktika, mga kapatid. Pero ang tanong, yun bang nabasa sa aklat na ni Father Francis Casele dahil binasa nila itong pahina 406 na ang mabasa, did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered is a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the early times called after him the Christian Church or the Church of Christ. Kaya nga, tuwang-tuwa ang mga ministro, lahat ng mga nag-aaral sa pagkamanggagawa at pagkaministro, dapat meron silang ganito na kopya. Bakit? Nagiging squatter sila sa pangalang Church of Christ. Nabasa lang nila ang Church of Christ. Tuwang-tuwa sila, akala nila ang tinutukoy diyan ang Church of Christ na tatag ni Felix Manalo. Pero malinaw ang nakasulat sa aklat ni Father Francis Casele, mga kapatid. Ano yung Church of Christ na tinatawag niyan? Walang iba kundi ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Yan, makita ninyo, mga kapatid. The chapters on the Catholic Church are, nakita niyo, amongst the most important in the study of religion. Because if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God. Yun ang konteksto. So mag-ingat talaga, pag nabasa nila ang salitang Church of Christ, mga kapatid, no? Pag mabasa nila sa Aklat Katoliko, abay tuwang-tuwa sila. Gagamitin nila ito na argumento at inaangkin nila na parang squatter na. Kaya mag-ingat, mga kapatid, no, sa ganito. Pero mismo ang kanilang mga ngaral, anong sabi ng kanilang mga ngaral? Na ang simbahang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. See? So, ang paggamit nila nitong aklat na Religion, Doctrine, and Practice ni Father Francis Casele, isang paring Jesuita, mga kapatid, ginagamit nila para patunayan na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Ngunit, kung hindi lang putulin, kung ituloy lang ang pagbasa, sa 456, napakalinaw. Mabasa diyan, mga kapatid. By what name do we call Christ Church? We call Christ Church the Holy Catholic Church. So ibig sabihin, ayon mismo nitong aklat na ginagamit nila, mga kapatid, no? Na ginagamit nila sa propaganda, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, nag-iisang iglesia ni Cristo, walang iba. Hindi ang iglesia ni Cristo na lumitaw sa 1914, kundi ang
Holy Catholic Apostolic Church. Hindi tanggi ng simbahang Katoliko na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tatawaging Church of Christ sa Roman 16:16 as descriptive title, paglalarawan sa tunay na iglesia, sapagkat si Kristo ang nagtatag. Ngunit, ang pangalan na ginagamit, mga kapatid, sa INC ay pang-i-squat lamang. At hindi batayan na dahil nakapangalan sila ng Iglesia ni Cristo, ibig sabihin sila'y totoo. Bakit? Ang daming nagdala sa pangalan katuparan sa San Mateo Kapitulo 24:5 na sa kanyang pangalan, daming mga bulaang mga ngaral na gumagamit sa kanyang pangalan at marami ang maliligaw nila. Yeah? So, merong Church of Christ. Merong Churches of Christ. Merong Church of Christ Scientists. Merong Church of Christ Seventh-day. Merong Iglesia de Cristo. Merong Iglesia ni Cristo. So, ibig ba sabihin dahil gumagamit sa Roma 16:16 tulad ni Felix Manalo, sila din tunay na? Hindi. Tuloy natin. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na Iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang Iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Wala tayong tutol diyan. Yung Iglesia ni Cristo na binanggit yan, sino ba yan? Mas mabuti na si Nita na kasama ninyo ang pasasagutin natin. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan, ha? Wala daw silang mabasa, pero pinanindigan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang, Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang Iglesia Katolika talagang sa pasimula, yon ang Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, tama talaga ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na Abril 1965, pahina 41. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Pagkatapos inaangkin nila, bakit? Dahil lang, nabasa nila, mga kapatid, nabasa nila ang Iglesia ni Cristo sa mga aklat Katoliko. Mali. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, pinatunayan sa kanilang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Mary F. Ruiz. Sino ang founder? Napakalinaw. Tingnan niyo sino ang founder. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, sino daw ang founder na namatay na binanggit niya? Si Felix Manalo. Therefore, ang Iglesia ni Kristong inaniba nila, hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtatag. Inaamin nila na ang nagtatag sa Iglesia ni Kristo walang iba kundi si Felix Manalo. Tuloy natin. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Wala tayong tutol diyan kung ang tunay na mga Kristiyano'y kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Dahil mismo ang inyong ministro, sino ang
unang iglesia ni Kristo. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. No, yan. May patawa-tawa pa si Sinita. Daw, na talagang ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Paano ngayon? Na mismo mga kasama ninyo ang nagpatunay ng Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Paano ngayon? Na mismo ang Pasugo Magazine ninyo nagpatunay na kahit nagdala kayo sa pangalang Iglesia ni Kristo ayon sa Pasugo Magazine na ang may akda ay si Mary F. Ruiz, si Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Kristo. Kaya di batayan, nakapangalan lang na Iglesia ni Kristo, tama na. Dahil kung maalala ninyo, sumikat noon ang palabas na Tarzan. Dahil sumikat, kahit aso, may aso sa amin, pinangalanan noon na Tarzan. Pero hindi ibig sabihin dahil nakapangalang Tarzan, yon ang aktor sa palabas na sumikat. Di ba? Ganon din ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Hindi ibig sabihin dahil Iglesia ni Kristo, yon na ang Iglesiang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin sila. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ngayon, ayon sa Biblia, ano nga ba pangalan ng iglesia na yan? Basahin po natin sa Roma 16 at 16. Bago po natin basahin ang Roma 16:16, naalala ko po ang tanong ni Kuya Midan na tama ba na ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay Iglesia ni Kristo? Yan po ay tanong kanina dun sa may punto por punto. Ang sagot ni Talibong, hindi. Basahin na po natin ang Roma 16:16. Talibong, para sa iyo to. Okay, para din sa inyo ito, no, mga The Rebellers. Bakit sinabi ko na hindi tama na ang ipinangaral ni Felix Manalo ay Iglesia ni Kristo? Bakit? Dahil si Felix Manalo nag-imbento ng sariling iglesia, nagtatag ng kaniyang sariling iglesia, pinangalan lang ng sa ating Panginoon Jesucristo. Pero, kung para sa inyo, ang iglesyang itinatag ay Iglesia ni Kristo, paano ngayon? Patunayan ninyo na batay dito sa inyong Pasugo Magazine, pahina 4, Nobyembre 1951, ang nakasulat, ang may akda dito ay si Leopoldo Aguilar. Tingnan nyo ang unang paragraph. Basahin ninyo. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ano daw? Akala ko ba Iglesia ni Cristo? Ito, Iglesia ni Cristo. Sino ba yun si Cristo? Baka sabihin la, typographical error lang po yan. Sige, maghanap kayo ng karugtong na pasugo sa sunod na may erratum. Wala. Kaya, kahit pag ginamit ninyo ang Roma 16:16 na sa pasugo ninyo, Role Roman 16:16 refers to the first church of Christ. At kung sasabihin nyo, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, magkaproblema kayo. Bakit? Kung sinabi sa Pasugo Magazine, Role Roman 16:16 refers to the first church of Christ, ano ba ang aral ninyo batay sa pandoktrina ng INC na talikod ang unang Iglesia ni Cristo? So ano ang nakasulat sa Roma 16:16, Churches of Christ? Referado sa unang Iglesia ni Cristo. E di kung aaminin ninyo at aangkinin ninyo na kayo ang tinutukoy sa Roman 16:16, lalabas na kayo ang natalikod. Diba? So isip-isip naman pag
may time. Hindi kumo nakapangalan kayo sa Roma 16:16, kayo na ay tunay na iglesia. Dahil ang daming gumagamit ng Roma 16:16 na mas nauna pa sa kay Felix Manalo nung nagtatag si Felix Manalo. Merong mga Church of Christ Scientists, meron pang naunang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, meron pang Iglesia di Cristo. Oh. So, hindi batayan na nakapangalan, tunay na. Tuloy natin. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kung susundan natin yung sinabi ni Ginoong Talibong na hindi daw Iglesia ni Cristo o mali daw na ang ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ay Iglesia ni Cristo, lilitaw, magiging mali na rin si Apostol Pablo sa paningin ni Talibong. Okay, di mali si San Pablo. Mali si Manalo. Dahil si San Pablo na nagsulat sa Roma 16:16, hindi siya nagtatag ng bagong sikta tulad ni Felix Manalo. Ang problema, si Felix Manalo gumagamit lang sa Roma 16:16 sa kanyang pagparehistro sa Securities and Exchange Commission. Kaya kahit ang Pasugo Magazine ninyo nagsabi na ang founder ay si Felix Manalo, founder ng Iglesia ni Cristo. Kaya mali si Felix Manalo. Kahit pa ginamit niya ang Roman 16:16 dahil wala siyang kaugnayan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi mali si San Pablo dahil si San Pablo na nagsulat sa Roma 16:16, hindi siya nagtatag ng kanyang bagong sikta tulad ni Felix Manalo. Di ba? Tuloy natin. Tama. Dahil si Apostol Pablo mismo nagturo na yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia Katolika. Oh, mali na naman. Dahil ang ginamit nila, Roma 16:16. Ituloy lang sa Roma 16:23, Kaios, Hospis, Muse, et Universa Ecclesia. Nandiyan na ang Universal Church. Roma Kapitulo 1, City 8. Hepestis umon katangilitay en holotokos mo na ang pananampalataya sa Roma lumalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan diyan? Alang naman na ang katuparan diyan ay ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila, 1914 lang yan. Di ba? At sabi pa ni San Pablo diyan sa Roma, mabasa natin, pag matanggap ko ng pera, pupunta ako sa Espanya. Sa kasaysayan, nakapunta siya sa Espanya. At ang Espanya ang nagdala sa ating pananampalataya dito sa Pilipinas. Di pa pinangalanan ng Pilipinas 1521. 1521, wala pang Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya kung tingnan natin ang kasaysayan, World History by Gregorio Saide, Philippine Edition, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Tuloy natin. Pamamalian ba ni Talibong si Apostol Pablo? Sino naman si Talibong? Hindi talaga mali si Apostol Pablo. Mali lang si Felix Manalo, di ba? Para pamalian si Apostol Pablo. Sino ba si Felix Manalo? Para magtatag ng sariling Iglesia ni Cristo. Yun ang dapat na tanong. Si Talibong po ay isang vice president po dyan sa may punto at Catholic Faith Defender. Vice President daw ako sa punto por punto. Nakakatawa na naman itong mga ngaral sa ANC, mga kapatid. Kailan ba nagiging Vice President ako sa punto por punto? So kung may Vice President, may President. Sino ba ang President sa punto por punto? Kaya dito pa lang, mga kapatid, sa kanilang pahayag na mga ngaral sa ANC, dito natin masusukat na di talaga ni-research. Kaya di tayo nagtaka kung bakit nadala sila sa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Yan po ang sagot ko sa tanong nyo. Sino siya?
Kaya lang, sino naman siya kung itutumbas kay Apostol Pablo? Napakalayo. Oh, napakalayo Eh. talaga. Lalo na kung itutumba si Felix Manalo na ang tunay na apelyido ay Isagon, ngunit pinili niya ang middle name para magiging Manalo dahil ang salitang Manalo ay victory. So, yon. Sa kanyang pagsipi sa Romans 16:16, nagtatag 19:14 at naging anghel na. Oh, anghel. Imagine, may Pilipinong anghel, mga kapatid, na nagtatag ng sariling iglesia. Pinangalanan ng Romans 16:16 at di matanggap na si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Para sa kanila, si Kristo'y tao, hindi Diyos. Kahiya-hiya sa panig ni Talibong yun at ng mga Katoliko, no? So, mga Oo, kaya hiya talaga sa panig ng karamihan na nabuksan ang katotohanan, mga kapatid, na nabuksan ang katotohanan na sila'y umanib sa siktang tatag ng isang Pilipino sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya yung iba na nagkautak na daw, Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. yon, sana marami pang mga nagkakautak, no? Na tumitiwalag dahil nagkautak. Okay, tuloy natin. nakikinig po at mga kapatid, tandaan po ninyo, ang mga tunay na Kristiyano, ang iglesyang kinabibilangan po nila, isa sa pagkakakilanlan, ang pangalan niyan, Iglesia ni Cristo, at hindi po Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ayan, yan ang mali nila, mga kapatid. Dahil, una, ginagamit nila palagi ang fundamentals of Catholic dogma. Ito po, fundamentals of Catholic dogma. Dahil may mabasa dito, Iglesia ni Cristo. Pero ano po ba ang sabi ng fundamentals of Catholic? Na sabi nila, ang Iglesia ni Cristo daw umano ay hindi one holy Catholic Church. Ito po ang mabasa natin. Ito'y ginagamit nila pero ito'y iniiwasan nila sa pahina 270. No? The Church is the mystical body of Christ. In the encyclical Mystici Corporis, the Pope Pius XII declared to describe the true Church of Christ, sa paglalarawan sa tunay na Iglesia ni Cristo, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya, wag agad-agad maniwala nitong mga propaganda sa mga mangangaral sa INC na hindi daw umano ang Iglesia ni Kristong tunay, hindi Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sila lang ang nagsabi niyan. Okay, tuloy natin. Ulitin natin, kahit nga ang kanilang ministro, Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. dito pa lang. Dito pa lang, mga kapatid. So mapansin nyo, butata na ang claim ng mga ngaral sa INC. Butata na. Kahit ba ang kanilang ginagamit, Roma 16:16, hindi yan hula tungkol sa iglesyang lumitaw noong 1914. Ito po ay tungkol sa umiiral na iglesia noong unang siglo. So, kung gagamitin ito bilang batayan ng pagtatag ng bagong sikta tulad sa pagtatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila, lumalabas, mga kapatid, na inaangkop ang teksto sa modernong konteksto. So, dami pang mga gumagamit sa Roma 16:16 na mas nauna pa sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo noong 1914.
Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na yon ay tunay na. Kahit nga sa kanilang pasugo, nagkamali na sila. Hindi Iglesia ni Cristo. Oh, tingnan niyo. Pasugo magazine nila, November 1951, page 1. Ang may akda ay si Leopoldo Aguilar. Tingnan niyo, ang unang paragraph, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong, sino si Cristo? Iglesia daw ni Cristo. Malinaw yan sa Pasugo Magazine ninyo, November 1951 sa pahina 4. Isinulat ni Leopoldo Aguilar, Iglesia ni Cristo. Kung ang isang letra lang ay napakahalaga na sa doktrina ng INC bilang batayan para sa kaligtasan, ang tanong, ba't nakalusot itong Iglesia ni Cristo? Okay, tuloy natin. Ngayon, ito ang ating tanong. Ayon po sa mga pari, ano ba ang katunayan ng pagiging isang Kristiyano? Kasi alam natin, maraming mga nag-aangkin na Kristiyano daw sila. So dito ninyo mapansin, mga kapatid, na mula pa noon, ang dami ng mga aklat Katoliko na ginagamit nila. No? Pero Katoliko lang talaga ang target nila. Merong Pilipinista, yung tinatawag na Iglesia Filipina Independiente, di ba? Pero di yan tinatarget nila. Katoliko lang. Ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko tulad dito. No? Pakinggan ninyo. Pinuputol-putol lang at in-squat. Nagiging squatter. Halimbawa, sa panig ng mga nagsasabing kaya daw sila Kristiyano kasi sumasampalataya na sila kay Jesus Christ, tinanggap na nila si Jesus Christ as their Savior, as their Lord, kaya para sa kanila, Kristiyano na raw sila. At alam na alam din natin, gaya nga po ng sinabi namin sa inyo kanina, maging ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nag-aangkin na sila ay mga Kristiyano. Ayan, nag-aangkin. So, paano ngayon sa Pasugo Magazine, sa aklat ni Felix Manalo? Ito, lumang aklat na kasi ito, mga kapatid. Anong mabasa sa pahina 33? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, tinatawag na Kristiyano. So kung sa aklat sa inyong founder, tinatawag ang simbahang Katoliko na Kristiyano, sino kayo? Nasasabayhin ang Katoliko, hindi Kristiyano. Taliwas kayo sa founder ninyo. Pero ito ang tanong, ulitin po natin. Ayon na rin mismo sa mga pari, ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ang babasahin po namin sa inyo isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church. Ayan, The Catholic and His Church sa pahina 89. Page 89 sa pagkakataon. Ayan. Kaya dapat ang mga Katoliko mag-aral talaga sa ating pananampalataya dahil mula pa noon, yes, ipinagmalaki talaga ni Manalo na yumaman sila pero sa ganitong paraan na pangangaral, daming mga nabiktima sa maling akala. Okay, tuloy natin. Aliwat na po sa Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yari, paano ngayon yung mga born again? Paano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Ayan. So, dahil may mabasa na Iglesia ni Cristo Church of Christ sa English, sa aklat na The Catholic and His Church by Father Lobak, mga kapatid, no, sa pahina 87 na binasa nila sa Tagalog na hindi ko pinaniniwalaan ito, ni ibibilang kita sa mga Kristiyano, maliban kung ikaw ay makita ko
na sa loob ng Iglesia ni Cristo. So ginagamit nila ang aklat na ito, The Catholic and His Church by Henry D. Lobach. Isang paring Katoliko ito mga kapatid. Particular na sa pahina 89 kung saan binasa nila talaga yon. At diyan naman dahil may mabasang Iglesia ni Cristo, ginagamit nila upang patunayan na kapag wala ka sa Iglesia ni Cristo ay hindi ka Kristiyano. Subalit, tingnan nyo, kung babasahin nyo lang tuloy mga kapatid, yung Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa aklat ni Father Henry D. Lobach, hindi yan Iglesia ni Cristo itinatag ni Felix Manalo. Si Father Henry D. Lobach, isang paring Katoliko, isang teologo. Ang konteksto ng buong aklat ay napakalinaw na tumutukoy yan sa simbahang Katoliko. Hindi sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Sa teolohiyang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo ay tumutukoy sa isang simbahang itinatag ng ating Panginoon Kristo noong unang siglo. Walang iba kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya, pag may mabasa kayo na Church of Christ o Iglesia ni Cristo sa mga aklat Katoliko, hindi yan tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo, kundi sa simbahang Katoliko. So, hindi yan tumutukoy sa itinatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Di ba? Sapagkat si Father Henry D. Lobach, isang paring Katoliko at ang aklat niya ay dumidipinsa at nagpaliwanag sa doktrinang Katoliko. Ang terminong Church of Christ sa Katolikong teolohiya mga kapatid ay tumutukoy sa simbahang Katoliko na nagsimula pa panahon sa mga apostolis. Ha? So, sa teolohiyang Katoliko, ang Church of Christ, Iglesia ni Cristo, unang Iglesia ni Cristo, tumutukoy sa simbahang Katoliko kahit nga ang kanilang ministro sa INC, anong sabi? Ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, napakalinaw yan mga kapatid. Talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika Romana, talaga pong unang Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Cristo, tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Oh, yan. Bakit? Sinabi ba sa naturang aklat na sa loob ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Di ba? Ha? Sinabi ba? Hindi. Ituloy pagbasa. Kung sa Manalo ba yung tatag? Walang iba kundi sa Iglesia Katolika. Kahit pa mga kasama ninyo, nagpatunay na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. No, yan. Sila mismo ang nagsabi mga kapatid na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. O, paano nila tutulan yan? Ha? Kaya, kung ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo, inaamin nila na yung inaniban nilang sekta, hindi iyon ang Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Tuloy natin. Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Tandaan nyo yan, mga Katoliko.
otoridad Katoliko at aklat niyo mismo nagsabi niyan. Oh, yes. At ang tinutukoy diyan, hindi ang Kang Manalo. Tandaan ninyo, mga INC ni Felix Manalo, ang tinutukoy diyan na Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kaya ang pahayag na hindi ka Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano ayon sa aklat ni Father Henry Lobag, tumutukoy sa paniniwala sa simbahang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yon ang unang Iglesia ni Cristo. Yon ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ang samahang na itatag lang noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Sa makatuwid, ang paggamit ng INC sa aklat na yan upang patunayan ang kanilang eksklusibong pag-aangkin ay isang deception, isang pandaraya sa konteksto, mga kapatid. So, tuloy natin. Sabi ng binasa natin, hindi ko paniniwalaan at ibibilang kitang Kristiyano malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, tanggap po ng mga Katoliko ngayon na ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Yes, ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Cristo na walang iba kundi ang unang Iglesia ni Cristo na pinatunayan ng mga kasama ninyo. Sino ang unang Iglesia ni Cristo? Ating Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. so, walang iba ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Siya ang unang Iglesia ni Cristo. Kaya yung ginagamit ninyo na aklat na kung hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, walang iba kundi sa simbahang Katoliko, hindi ka Kristiyano. Napakalinaw mga kapatid, yung inaangkin ninyo, itinuturo ninyo na kapag wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Napakalinaw ang konteksto, ang pahayag sa aklat Katoliko. Tulad sa tinutukoy sa Religion, Doctrine and Practice ni Father Francis Caselli, isang paring Jesuita na gumagamit ng salitang Iglesia de Cristo o Church of Christ, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Hindi yung organisasyong itinatag ni Felix Manalo 1914 at naparehistro sa Securities and Exchange Commission, SEC, Los Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. Diba? So, kaya, ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo, walang iba, ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya rin, nang tuwirang nakasaad sa aklat, mga kapatid, na hindi ka Kristiyano, di inaamin nila dahil hindi sila Katoliko, wala sila sa tunay na Iglesia ni Cristo, sila mismo hindi pala mga Kristiyano. Di ba? So, daming na biktima talaga sa maling unawa, mga kapatid. Tuloy natin ang kanilang pahayag. Hindi sinabing sa Iglesia Katolika, pag wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Ngayon, bakit sa Iglesia Hindi daw sinabing Iglesia Katolika. Bakit? Sinabi ba sa naturang aklat na sa Iglesyang tatag ni Felix Manalo? May mabasa ba kayo? Di ba wala? Tuloy natin. Ang pahayag sa mga kasama ninyo. Ito, balikan natin. Ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, walang ibang Iglesia ni Cristo talaga sa pasimula, kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mismo na ang mga kaanib ninyo, ang mga miyembro ng INC o ministro, ang nagpatunay diyan. Kaya nga, di ba kayo nagtaka, mga kapatid, kung bakit nagkagano na? No? So, ang resulta, pag may
magkautak talaga. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Na, yun. Habang lumaki siya, nagkakautak siya. Okay, tuloy Ni natin. Kristo dapat makita upang kilalaning Kristiyano. Basahin po natin sa yung hawak-hawak ni Alibong kanina, yung Faithful Encyclicals. Yun. So basahin po natin sa pahina 39 sa Tagalog. Sino man siya at ano man siya, wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Ano kaya tututulan ngayon yan ng mga kaibigan nating Katoliko? So, meron pa silang lakas mga kapatid na sabihin, paano kaya nila yan tutulan? Ang Papal Encyclical. Bakit? Isang uring pandaraya ito. Bakit? Ito talaga ang nakasulat sa binasa nila sa pahina 39. Dahil mabasa lang yung sino man sila, ano man sila na hindi Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano, ito ang nakasulat, pansinin ninyo mga kapatid. Whoever he is and whatever he is, he who is in the Church of Christ is not a Christian. Pero may iniwasan sila. Yung sa itaas na bahagi, nakabagis mga kapatid, nakita nyo ba? The van of harmony stood firm, and the invisible sacrament of the Catholic Church continued. So ang tinutukoy diyan na Church of Christ, hindi ang kang Felix Manalo. Eto, matagal na nilang ginagamit ito na aklat mga kapatid. Ini-squat na naman ang salitang Church of Christ dahil sa Tagalog Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila itong aklat na ito, Papal Encyclicals, edited by Anne Fremantle sa pahina 39, kung saan mababasa talaga dito na ipakita na natin sa inyo. Ito ang mabasa mga kapatid na sa pahina 39. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Sa unang tingin ninyo mga kapatid, tingnan niyo ang naturang context, pinahiwatig ang Church of Christ na para bang ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, natatag ni Felix Manalo. Subalit, tingnan ninyo ang konteksto. Meron silang tinatawag, meron silang contextual omission na mababasa natin, the bond of harmony stood firm, and the visible sacrament of the Catholic Church continued. So, napansin niyo mga kapatid sa binasa nila, may pang-i-squat sa salitang Church of Christ. Makikita natin dito na ang tinutukoy na Church of Christ ayon sa dokumento, hindi ang samahang itinatag ni Felix Manalo sa 1914, kundi ang simbahang Katoliko na siya mismong tinatawag sa dokumentong ito na Church of Christ, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tuloy natin. Sapagkat yung aklat na binasa natin ay Faithful Encyclicals. Yan po ay koleksyon ng mga isinulat at itinuro ng mga naging papa sa simbahang Katoliko. Sabi po dyan sa binasa natin, sino man siya, ano man siya, na wala sa Iglesia ni Cristo. Take note of that. Wala sa Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabing wala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi ganon. Ayan. Hindi daw umano sinabing wala sa Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Meron kayong pinutol. Bakit? Dahil po ba mabasa, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yun bang Church of Christ? Dito pinatunayan na ang Church of Christ natatag ni Felix Manalo? Ganun po ba?
May mabasa ba diyan? Yun lang ang malinaw mga kapatid na basta makabasa sila sa Aklat Katoliko na Iglesia ni Cristo, abay, inaagaw na nila. Ini-squat na nila. Squatter yan. Hindi maaring ihiwalay natin ang isang pangungusap sa kabuuang konteksto upang magbukhang sumasang-ayon sa aral nitong mga kaanib ng INC o mga ministro. Ang ganitong paraan na pamumutol ng konteksto mga kapatid, pamumutol ng sipi ay isang ore na tinatawag na quote mining. Pagkuha lamang sa bahagi na pumapabor sa kanilang tinatalakay habang iniiwasan yung linyang nagpaliwanag ng tunay na kahulugan sa konteksto. Pero kung ipagpatuloy natin pagbasa ang konteksto ng Papal Encyclical, malinaw na ang Church of Christ ay tumutukoy sa Roman Catholic Church, hindi sa organisasyong itinatag ni Felix Manalo sa 1914. Kaya dito mapansin ninyo, nagpasalamat tayo na tinalakay nila yung mga iba't ibang aklat. Salamat tayo na tinatalakay nila yung iba't ibang aklat. Bakit? Sa Katoliko sa paggamit, nabisto, nalantad ang matagal na nila na propaganda at pagpapakalat ng kasinungalingan. Di ba? Nalantad sila mismo. Kaya, kung mapansin ninyo, wala na silang hamon na harapang debate. Dahil alam natin kung anong mga aklat yung ginagamit nila mula pa noon. Ito, during cross-examination, sa debate, pwede nilang gagamitin ito. Kaya nga, pag magawa sila ng paksa, ang napaka-paborito nilang paksa, resolved, patunayan na ang Iglesia ni Cristo ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo at siya ang ililigtas. Yan. Dahil, ito gagamitin nila. Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko na sinasabi na, hello kay Factbusters PH, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Factbusters kay Kaburnok, no? Quote mining pala ang INC, kaya pala malaking simbahan sila. Okay, hello kay Kaburnok. Okay. Tuloy natin may pagmimina sila. Nagmimina sa mga aklat Katoliko. Napansin niyo? Nagmimina sila sa aklat Katoliko. Ngayon, ituloy natin. Pag daw wala sa Iglesia ni Cristo, anong sabi? Hindi isang Kristiyano. Tsaka Kuya Siriak, para bang kapag ito ang binasa natin, sino man siya, ano man siya, wala sa Iglesia ni Cristo, hindi isang Kristiyano, parang itong pangungusap na ito, mababago pa kapag binasa yung mga kasunod. Talagang mababago pag binasa ang kasunod dahil, quote mining kayo. Bakit? Sinabi ba diyan na ang Iglesia ni Cristong tinutukoy ay ang Iglesia tatag ni Felix Manalo? Anong sabi sa naturang dokumento na binasa ninyo? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko, hindi ang kay Felix Manalo. Mabago talaga. No. Pero daming mga nabiktima sa ganitong taktika mga kapatid. Na sana, tulad sa ibang mga kapatid na kusa talagang humihiwalay sa INC. Bakit nagkautak daw sila? Tuloy natin. Ganun yung tinatakbo ng mga Katoliko eh. Yun ang palusot nila. Kaya lang, di naman ubra. Palusot lang yun. Kaya lang, ipit pa rin. Palusot lang umano, di obra. Sila ang di obra. Bakit? Ang resulta ay nangangagaw sila. Para lang masuportahan yung iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Di ba? Tuloy natin. Sila, hindi ubra. So, tanggapin nyo yan, mga Katoliko, no? Na nakikinig po ngayon. At Well, tinanggap talaga namin yan dahil aming aklat yan.
Ang problema lang ay inagaw ninyo. Yung pangangagaw bilang squatter, di yan matanggap. Maliban lang sa mga inosente na nadaya sa maling akala. Yun ang natanggap nila. Pero kung sila'y magkautak na Alam mo bang pinanganak akong iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. O, yan. Pag sila'y nagkakautak, titiwalag yan sa iglesia dahil alam nilang nangangagaw lang kayo ng mga nakasulat sa Aklat Katoliko na hindi naman tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Ay turo ng inyong papa. Sabi ng papa nyo, Oh, imagine, Santo Papa ng Simbahang Katoliko, pagkatapos gusto nilang ipalitaw mga kapatid na sila ang pinatunayan daw. Ha? Sila daw ang pinatunayan sa aklat ng Simbahang Katoliko. Imagine, amazing. Di ba? Yun ang interpretasyon nila. Na sila daw umano ang pinatunayan sa Papa ng Simbahang Katoliko. Tuloy natin. dahil wala kayo sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo Kristiyano. Ayan. Ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa aklat na ito, walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. At dahil wala kayo sa Simbahang Katoliko na siyang tunay na Iglesia ni Cristo, kayo ang hindi Kristiyano. Tuloy natin. Eh bakit? Alamin natin, saan po ba nagmula ang pangalang Kristiyano? Ayon na rin mismo sa Aklat Katoliko. Sige po, babasahin natin kasunod ay ang pamagat, Ito. siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko na sinulat ng isang pare na si Enrique de Mont. Na-publish po yan noong 1935 sa pahina 10. Ganito ang ating mababasa. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. Ayun, ayon na rin po mismo sa mga otoridad Katoliko. Oh, ayaw na mismo sa otoridad Katoliko pero alam nyo, pinutol nila ito. Ang pangalang Kristiyano anya ay mula sa pangalang Kristo. Oh, yan. Ayon sa otoridad Katoliko, mga kapatid, ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristo. Oh, anong binasa siya ang inyong pakinggan? Oh. At ito po ang mabasa, mga kapatid. Pansinin ninyo. Ito po ang mabasa. Nakita natin, ha? Okay. Nakita nyo ba ito? Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Yun ang mabasa, mga kapatid. Tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Ang kanilang binasa, ito lang. Ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristong Panginoon natin. So yun lang ang sinipi nila. Iniwasan nila yung tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. O, yan. Booking na naman sa paggamit nila sa aklat na siya ang inyong pakinggan ang Aral Katoliko ni Father Enrique de Mont Isvide sa pahina 10. Dahil nakasulat ang pangalang Katoliko ay nagmula kay Kristong Panginoon natin, ginagamit nila ito upang palabasin na ang Katoliko ay hindi daw Kristiyano. Pero kung ituloy natin pagbasa, napakalinaw naman, mga kapatid, yung mabasa. Pinuto lang nila, tayo'y mga Kristiyanong Katoliko. Oh, yon, pinuto lang nila. At dahil diyan, yon, nakatangay sila ng marami ng mga inosente. Dahil diyan, nakatangay sila ng maraming mga inosente. Tuloy natin. Ang Biblia naman po, tanungin natin, Kuya Robin. Ayon sa Biblia, sino ba nagturo na nagmula sa pangalang Kristo ang pangalang Kristiyano? Basahin po natin ang nakasulat sa 1 Pedro 4:14 at 16. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit kung ang isang tao ay magbatagayan ng Kristiyano, ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito.
Sino po nagturo na nagmula sa pangalang Kristo ang pangalang Kristiyano? Ang apostol na si Pedro po mismo. Kaya tama lang na ang mga tunay na Kristiyano tinatawag sunod sa pangalan ni Kristo at sila po ay nasa loob ng iglesyang tinatawag sunod sa pangalan ng Yan. At hindi yan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil malinaw. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. So tatag na si Kristo. mga kapatid, sila na mismo ang nagsusuwagan. Ang ginawa nitong mga ngaral, yung pagpamputol nila sa bahagi ng teksto sa mga aklat Katoliko out of context. No? Out of context ang ginawa nila. So isang paraan yan na pagkuha ng sipi ng hindi inaasahang yung kabuuang konteksto. Yun ay isang maling paraan at malinaw. I am Catholic, I am the gospel.